Lahat tayo gusto magkaroon ng superpowers. Hoping na magkaroon ng grimoire, kumain ng devil fruit o di kaya kumain ng daliri. O papano kung ninakaw ang bayag mo sa matandang multo? Well, yan nga yung dahilan kung bakit nagkaroon ng broken superpowers ang ating bida na si Ocaron. At ganun nga ang nangyari. Naging sakripisyo ang kanyang itlog para magkaroon ng napakatinding kapangyarihan, making him one of the most OP characters of all Dandadan universe. Ang kanyang itlog na ginawang golden ball na dapat niyang hanapin. At lahat ng yan dahil sa isang matandang multo na tinatawag na Turbo Granny. Well, paano nga ba ito nangyari? Nagsimula ang eksena sa isang high school girl na si Momo, kung saan kausap niya ang isang lalaki na gustong manghiram sa kanya ng pera. At kung hindi daw siya nito papahiramin, hindi matutuloy ang kanilang date, pero kung makaka-score siya kay Momo, ayos lang basta hindi siya ang magbabayad sa hotel. Hindi nakatiis si Momo, kaya nagpakawala ito ng napakatinding roundhouse kick, ngunit masyadong malakas ang lalaki kaya tinamaan siya ng matinding sipa. Maya-maya, malungkot si Momo sa loob ng classroom dahil hindi siya dinadamayan ng kanyang mga kaklase, first boyfriend pa naman niya yon. Natanong ng kaklase niya kung ano ang nagustuhan niya sa lalaking yon. Nasagot naman niyang, kamukha kasi siya ni Kenta Kakura. Kaya na-realize ng dalawang babae, kaya pala, ubos na daw ang ganong klaseng lalaki. Na wikang, wala ka nang mahanap na matinong lalaki sa panahon ngayon. Lumabas si Momo sa classroom dahil sa kalungkutan na wala na siyang mahanap na katulad ni Kenta Kakura. Ngunit bigla niyang nakita ang isang nerd na estudyante na si Ocaron na binubuli. Kinuha ng mga bully ang magnet, ngunit nang ihahagis na sana nila ito, bigla nilang nakita si Momo na nasa table na ng ating bida, kung saan ang mga bully ay natigilan. Kaya sinabi ni Momo, mga walang kwenta. At mukhang dito na nahulog ang loob ni Ocaron nang lumabas si Momo sa classroom. Habang naglalakad sa hallway na parang si Don Quixote do Flamingo, naghahanap siya kung saan pwedeng pakawalan ng stress dahil wala ng lalaki na katulad ni Kenta Kakura. Ngunit bigla siyang tinawag ni Ocaron na sinasabi nitong alam daw niya kung ano ang hilig ni Momo. Nagtataka si Momo kung ano ang problema ng nerd na to. Tugon ni Ocaron na walang ibang rason kung bakit siya kinausap ni Momo. Kaya naisip ni Momo na parang mali ata ang akala mo. Biglang ipinakita ni Ocaron ng isang magazine na naglalaman ng mga aliens at iba pang kakaibang phenomena at alam daw niyang mahilig si Momo sa mga okultismong bagay, ngunit tugon ni Momo na hindi siya naniniwala sa mga aliens o UFO. At isa pa, broken hearted siya, kaya wala siyang pakialam at huwag itong dada ng dada, kaya siguro wala itong kaibigan at dagdag pa nitong huwag kang maging feeling close. Napatulala si Ocaron sa sinabi ni Momo na parang ito ay nasaktan, ngunit na-realize ni Momo na hindi niya napigilan ang sarili kaya humingi siya ng tawad at sinabi niyang hindi siya naniniwala sa mga alien ngunit naniniwala siya sa mga multo, kung saan napatawan na lamang si Ocaron dahil hindi daw totoo ang mga multo. Nagalit si Momo dahil sinakyan na nga niya yung kawirduhan, hindi pa siya paniwalaan, at tugon ni Ocaron huwag daw maliitin ang mga aliens. Kaya ipinagmalaki ni Momo ang kanyang lola na isang spiritista at marami na daw multo ang kanyang nakita. Subalit hindi nagpatalo ang ating bida dahil nakasulat sa libro ang mga ebidensya. Nagtatalo ang dalawa dahil hindi pa naman nakasakay si Ocaron sa isang UFO hanggang sa dumating ang mga kaibigan ni Momo kung saan na-realize nilang sawa na ata ito kay Kenta Kakura at mukhang medyo nerd na naman ang habol ni Momo. Pagkatapos nagpustahan ng dalawa na patunayan ng kanilang paniniwala at ang matatalo ay magiging utusan. Si Momo ay pumunta sa isang abandonadong hospital kung saan sobrang takot niya dahil sa napaka-creepy na lugar at mukhang hindi naman daw ito ang UFO hotspot. Samantalang kakarating lang ni Ocaron sa isang tunnel na pinagmumultuhan at habang nanginginig sa sobrang takot, sinabi niya kay Momo na papatunayan niya na wala talagang multo. Nakaramdam ng nakakatakot na energy si Ocaron nang papasok na siya sa tunnel habang napatawan na lamang si Momo dahil malinaw na takot si Ocaron kahit kausap lang niya ito sa cellphone. Naalala ni Momo nung siya ay bata pa at dahil siya ay laking lola na isang spiritista, kapag lalabas siya ng bahay mayroong mga pamahiin na dapat sundin at dapat niya yung gawin hanggang sa makarating sa paaralan. Kaya palagi siyang pinagtatawanan sa mga kaklase niyang lalaki at kapag di naman niya gagawin pagagalitan siya. Pero ang pinakaayaw niya sa panahong yon ay pinagtripan siya ng lalaking crush niya. Kaya sa sobrang asar niya nagalit siya sa kanyang lola. Kaya pakiramdam niya tuloy may nasabi siyang hindi tama sa kanyang lola. Kaya mula nun di na sila nag-uusap at tinigil na rin niya ang pamahiin. Pero na-realize niya na mas matindi ang kanyang galit kapag pinagtatawanan ng kanyang pamilya.
Di naman siya nagalit dahil inasar siya. Nagalit siya dahil inasar ang kanyang lola. Ang totoo, ang pagiging spiritista ng kanyang lola ay espesyal at mahal niya ito. Kaya naniniwala talaga siya sa mga multo. At tinanong niya si Ocaron kung bakit ito naniniwala sa mga alien. Ngunit tugon ng ating bida na hindi naman kailangan pa nitong malaman dahil hindi naman kailangan ng rason para magkagusto sa isang bagay. O see, ito yung palaging tanong ng mga girls mga lods. Bakit ka nagkagusto sa akin? Sabihin nyo lang, hindi naman kailangan ng rason para magkagusto sa isang bagay. Maya-maya nakita ni Ocaron ng kulay pula na footstep na patungo sa kanya at bigla niyang narinig ang kakaibang ingay sa likod, ngunit sa paglingon niya pabalik, bigla niyang nakita ang isang napaka-creeping matanda at sinabi nitong padededehen kita. Patikim nga ng hotdog mo. Binitawan ni Ocaron ng flashlight sa sobrang takot at kaagad tumakbo kung saan napasigaw na meron nga talagang multo. Ngunit habang siya ay tumatakbo, mas lalo namang lumalayo ang lagusan ng tunnel. Sinabi ni Momo na totoo nga talaga ang sinabi ng internet patungkol sa isang lola at kapag matatalo ka kay Turbo Granny sa isang karera, ikaw ay susumpain. Kaya sobrang nag-aalala si Momo nang sumigaw ng malakas si Ocaron at hindi niya na ito muling narinig. Kaya nakapag-decide siya na puntahan niya ito, ngunit bigla naman niyang nakita ang tatlong alien at maya-maya naging ganito na lang bigla. Pagkatapos, nagising na lamang si Momo na nakabra at panty at nagpakilala sa kanya ang tatlong alien na taga-planetang Serpo na sinasabi nitong huwag kang matakot dahil sila ay mabait. Sinabi ni Momo hindi mabait ang mga nanghuhubad ng babae at nasaan ng kanyang damit. Naayon pa ng tatlong alien na inalagaan nila ng mabuti ang mga kagamitan nito. Ngunit it's turned out na punit-punit na pala ang lahat. Sinabi ng alien na puro lang lalaki ang nasa kanilang planeta, kaya nagpaparami sila sa pamamagitan ng pag-clone pero hindi sila nagkaroon ng ebolusyon. Nawala ang kanilang mga emosyon tulad ng ligaya, galit at pighati. Kaya upang makapag-gain ng reproductive function tulad ng mga tao, gusto niyang makuha ang organ banana ni Momo. Kaya sisimulan na daw nila ang pagpapansit kanton at pagkatapos ng extraction kukunin nila ang uterus at organ banana para sa isang research. Nagalit si Momo dahil kahit nga nagka-boyfriend siya, wala pa ring bahid ang kanyang puri dahil ibibigay lang niya sa kanyang magiging tentakakura ang kanyang sarili at hindi daw siya papayag sa isang alien. Ngunit hinawakan ng alien ang ulo ni Momo at ginamitan nito ng psychokinesis power upang kontrolin ang brainwaves at dahan-dahan pa iinitin ang katawan nito. Subalit, biglang tumunog ang cellphone ni Momo. Hinawakan ng alien ang cellphone ngunit biglang lumabas ang napaka-creeping matanda at mabilis nitong kinagat ang hotdog ng alien. It's turned out na si Ocaron pala ang lumabas sa cellphone na sinapian ng matandang multo. Humingi ng tulong si Momo na pakawalan siya at nagtataka naman ng alien kung bakit ito nakapasok sa loob ng smartphone. Subalit kahit si Ocaron humingi rin ng tulong dahil hindi niya magawang makontrol ang sarili hanggang sa tuluyan siyang nakontrol at bigla nitong sinabi, patikim nga ng hotdog nyo. Sinabi ng alien na hindi sila papayag na pasukin ng kanilang teritoryo at kung hindi ito umalis, kukunin nila ang banana organ ng ating bida. Ipinakita ng alien ang tunay niyang anyo at kaagad itong nag-unleash ng napakamakapangyarihang sixth sense organs power. Subalit, iniwasan lamang ito ng ating bida na parang wala lang ang mga pag-atake sa sobrang bilis tumakbo ni Ocaron na kahit ang dalawang alien ay nagulat dahil hindi kinaya ng kanilang psychokinesis power ang bilis ng ating bida. At bigla na lamang itong lumitaw sa harap ng alien at kaagad kinagat ang hotdog nito. Sinabi ni Ocaron na ang kanilang minamahal na banana ay hindi pwedeng nakawin at mabilis niyang inatake ang isa pang alien ngunit naunahan siya nito sa pag-unleash ng atake gamit ang Serpo power, Serpogrammetry, kaya tumalsik tuloy ang ating bida. Sinabi ng alien na ngayon lang sila naka-enkwentro sa napakalakas na tao. Matagal na silang gustong makipagkaibigan sa sangkatauhan, ngunit gusto nila ngayong kunin ang banana organ ni Ocaron. Tugon ni Ocaron na handa niyang ibigay ang lahat. Matagal niya nang gustong makipagkaibigan sa mga alien. Mula pagkabata, wala siyang kaibigan. Kaya naisip niyang baka tatanggapin siya ng mga alien. Mula nung elementary, nagtatawag na siya ng mga UFO mula sa kalawakan. Pero walang dumating. Inaapi lang siya ng ibang tao at ang mga alien naman hindi siya pinapansin kaya pakiramdam niya binabaliwala siya ng lahat. Ngunit si Miss Aya si Momo pinagtanggol siya kahit ganun ang kanyang paniniwala kaya makakatikim sa kanya ang sinumang manakit kay Miss Ayasi at handa siyang maging isang halimaw. Muling nagsagawa ng pag-atake ang alien kaya napigilan ang paghahalimaw ni Ocaron at sinabi ng ating bida na mukhang hindi niya kaya. Kaya napauwi ka si Momo, sumuko ka na kaagad.
Sinabi ng alien na hindi nila kailangan ang mga damuho at saka mas gusto nila ang mga babae, kaya muli siyang naghanda para simulan ang pagpapansit kanton kay Momo. Samantalang habang nagpupumilit si Momo na makawala, naaalala niya ang kanyang lola kung saan nagsusumbong siya na palagi siyang inaasar sa paaralan dahil sa pamahiin. Naalala niya na tinuruan siya kung paano ipunin ang kanyang enerhiya sa tiyan at isiping lumalabas ang chi sa tuktok ng kanyang ulo. Ngunit kapag ginagawa niya ang bagay na ito, naaalala lang niya ang mga kaklase na palagi siyang inaasar. Kaya nagalit siya at tinawag niyang manloloko ang kanyang lola. Humingi ng sorry si Momo dahil sa sobrang hiya niya kaya niya nasabi yon. Kung kaya't nag-focus si Momo na ipunin ang enerhiya sa kanyang tiyan at isiping lumalabas ito sa tuktok ng kanyang ulo. Biglang nabasag ang buong paligid na parang nag-ala Dr. Strange si Momo Ayase, kung saan nagulat ang alien at si Ocaron sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na mayroong psychic power pala si Momo, ngunit kahit si Momo ay nagulat rin. Narealize ni Momo na hindi talaga manluloko ang kanyang lola at isa itong tunay na espiritista, kung kaya't kaagad nagpakawala si Momo Ayase ng isang matinding roundhouse kick kung saan parang papel na tumalsik ang alien at tumagos ito sa kanilang spaceship. Lumalabas na ang nagmimistulang buwan kanina na napakaliwanag sa itaas ng hospital ay isa palang UFO na nagkukunwaring buwan. Nagkaroon ng mga pagsabog sa loob ng UFO dahil sa pagkasira nito. Ngunit hindi na kinayang makontrol ni Ocaron ng sarili at bigla niyang inatake si Momo at buti na lang mayroon ng lakas si Momo na pigilan ang napakalakas na multo hanggang sa nagawa niya itong matalo gamit ang kanyang kapangyarihan. Lumabas si Turbo Granny at sinabing sino ang babaeng sagabal na to, kung saan na-realize ni Momo na nasa ilalim pa rin ng sumpa si Ocaron kahit na itaboy niya na ang matandang gurang. Ipiniliwanag ni Turbo Granny na nasa kanya ang hotdog ni Ocaron at habang nasa kanya ito, hindi mawawala ang sumpa at hinamon niya si Momo na pumunta sa tunnel kung gusto nitong maibalik ang hotdog ni Ocaron. Sinabi ni Momo na huwag mo akong asarin, ibalik mo yung ano ni Ocaron. Ngunit mas lalong lumala ang damage ng UFO hanggang sa bumangga ito sa gusali at gumawa ng napakalaking damage sa lupa. Nakaligtas ang dalawa at sinabi ni Momo na naniniwala na siya sa mga alien dahil nakidnap nga siya, at si Ocaron naman naniniwala na rin siya sa mga multo dahil siya ay nasumpa. Napatanong si Momo kung ano ang kanilang gagawin. Kung hindi niya pipigilan si Ocaron, magwawala ito ulit. Nawala na ang lahat sa kanya: wallet, cellphone, pati uniform. Ngunit kailangan nilang talunin ang Turbo Granny para mawala ang sumpa ni Ocaron. Hinubad ni Ocaron ng kanyang damit at ibinigay niya kay Momo dahil kaya nangyari ito dahil sa kanya. Nadamay tuloy si Momo. Pipilitin na lamang niyang makaabot sa tunnel at siya na ang bahala. Wika ni Momo na itigil na ang pagiging OA ni Ocaron. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, dapat silang magtutulungan at ibinigay niya ang damit ni Ocaron. Wika ni Ocaron na mahiyain kasi siya at inimungkahi niya na si Ayase na lamang ang magsuot ng damit dahil hindi niya ito makakausap ng maayos kung nakaganyan lang si Miss Ayase. Biglang tumibok ang puso ni Momo at nakaramdam siya ng kakaibang feelings. Nagulat lang kasi siya dahil gumamit si Ocaron ng linya ni Ken Takakura, kung kaya pinakalma niya ang kanyang sarili at tinanong kung ano ang tunay na pangalan ni Ocaron dahil madali lang daw siya makalimot, kung saan napakamot na lamang sa ulo ang ating bida at sinabi na ang pangalan niya ay si Ken Takakura. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!